Naku po mga kababayan, nakakaalarma po itong isiniwalat ni Ka Eric Celis, no? Mayroon daw pong isang bilyonaryo na ang initial ay ER. At ito daw ay nagpaplano na magkaroon ng civilian military junta. At ito rin daw ang tumawag kay Bersamin na umalis na sa pwesto. At ito rin daw si ER ang boss daw ni Ping. Hala ka mga kababayan, nakakagulat itong isiniwalat ni Ka Eric Celis. Pakinggan nyo mga kababayan ang kanyang paliwanag dito na ikakagulat nyo. Eto na. Hi! Kumusta mga kababayan? Kasama nyo na po ngayon si Ka Eric sa ating video analysis at sa ating video talakayan. Ayan. Pag-usapan po natin itong ibinulgar ni Senator Ping Lacson na siya daw ay inoferan o naimbitahan para bumuo ng isang civilian military junta sa gitna ng krisis pang-politika ng ating bansa. Ibig sabihin po, hindi susundin ang saligang batas but instead ay magbubuo ng isang council of leaders na binubuo ng mga military, representative ng business groups at iba pang mga sektor na wala sa saligang batas at hindi susundin ang constitutional line of succession. Kung totoo po ito, seryoso po yun sapagkat yan po ay isang illegal proposal at paglabag sa saligang batas. Hindi dapat po ibinulgar ito ni Senator Ping Lacson. Hindi po ba? And then pag-usapan din natin, sino itong super bilyonaryo na siyang tumawag kay Executive Secretary Lucas Bersamin na tanggapin na ang katotohanan na dapat na siyang umalis bilang Executive Secretary ni Marcos dahil mayroon nang na-appoint at wag nang bumalik pa bilang Executive Secretary. Ano ang influence nitong taong ito na super bilyonaryo? At ito rin po ang itinuturo na financier ni Ping Lacson at ni Tuta Soto nung eleksyon at mukhang ito ang isa sa power player sa loob ng gobyerno ni Marcos pero nasa labas. Gets po natin? At malaking mga negosyo nito nag-i-involve na mga port terminal services, ano? Letter E and R ang apelyido, ang initials. Ito daw ang tumawag na super bilyonaryo kay Lucas Bersamin upang tanggapin na ang pagbabago sa rigudon ng mga posisyon sa Malacanang. Very powerful daw ito na ang initial ng super bilyonaryong ito ay E at R. Kayo na po ang magdagdag kung sino po ito na napaka-powerful, napaka-poderoso na walang magagawa itong isang executive secretary at mukhang kaya nitong paikutin ang gobyerno ni Marcos to the point na kaya niyang rendahan si Ping Lacson. Wow! At mukhang dito nanggaling ang biglang pagsirit ng net worth and assets ni Ping Lacson na ngayon ay mahigit na 240 million pesos ang declared net worth ni Lacson sa kanyang salin mula sa around 10 million lang yata. Biglang naging 240 million pesos ang kanyang net worth sa salin niya. Ngayon, ito din po ang itinuturo na involved sa pagkontrol ng mining industry, power industry, and mga casino resorts. Wow, mukhang may ideya na kayo, ano? Sino kaya ito? Ito daw ang super bilyonaryo na nasa likod ni Marcos. At bata niya rin ito. Millions of users actively scroll TikTok. Your ads can reach over 1 billion highly... Si Vince Dizon. Kung kaya, lahat halos ng galaw ni Marcos at ng gobyerno nito at nila Romualdez na kokontrol nitong isang super bilyonaryo
na kung sa CPP, NPA, NDA pa ako noon, ang kategorya po niya ay Borgesia Comprador, Bourgeois Comprador class, isang nagaharing uri na kayang kontrolin ang ekonomiya, ang export-import at pati po ang strategic industries at kayang kontrolin pati ang gobyerno. Yon na hindi nila nagagawa noon sa panahon po ni former President Rodrigo Duterte. Unahin po natin itong pahayag ni Senator Ping Lacson. Kung may katotohanan ang binabanggit niya that he was offered to sit in the Council of Civilian Military Junta upang palitan ang gobyerno ni Marcos ng isang illegal, unconstitutional na grupo at wala ito sa saligang batas, o bakit hindi niya ibinulgar? Sino ang nag-offer? Bakit ino-offer sa kanya? At bakit hindi niya ipinailalim ito sa pag-aresto o kaya sa reklamo na equivalent po ito sa Seditious Act? Sapagkat hindi ka naman makapagbuo ng civilian military junta kung walang component ng mutiny or kudeta. So, ibig sabihin po, may mga nakakausap siya na mga grupo na ang layunin ay palitan si Marcos at lumabag sa saligang batas at bumuo ng isang illegal na liderato na wala po sa anumang legal framework itong civilian military junta. If ito po ay seryoso na inihain kay Ping Lacson at siya bilang senador ng ating bansa, ay nararapat po na ibinulgar niya ito at gumawa siya ng karampatang hakbang legal upang ito po ay i-address ng batas. Subalit tahimik siya sa kung sino ang nag-offer, sino ang mga involved. Di po ba? Hindi kaya ito ay gimmick? Ito ay isang psychological operations o ang tinatawag na information operations upang i-float, palutangin ang naturang ideya para po magkaroon ng batayan ang gobyerno ni Marcos na gumawa ng mga extraordinary na mga hakbang kagaya po ng pagdideklara ng possibility ng state of emergency o kaya ng martial law upang maging batayan itong ulat ni Ping Lacson na mayroon nag-o-offer ng isang hakbang ng civilian military junta. Dapat po magpaliwanag dito si Senator Ping Lacson gaano ito katotoo. Kung hindi ito totoo, wala akong ibang nakikitang motibo kundi Ping Lacson is playing with the so-called information operations, or ito po ay taktika sa mga psychological warfare that you are making public mind conditioning so that the policy direction or the immediate intervention decision of the government will be given justification, lalo na po kung ito ay mga hakbang na gumagamit ng medyo mataas na antas ng kapangyarihan like state of emergency declaration and possibility of martial law, dahil nga may binubulgar ngayon si Ping Lacson na kwento na may nag-offer sa kanya na sumama at bumuo sila ng civilian military junta to power grab, mag-agaw ng poder sa gobyerno at pababain at tanggalin si Marcos sa kapangyarihan at wag sundin ang nakasaad sa saligang batas that when the president is removed or resigned or when the president steps down from power, the constitutional line of succession is uupo ang vice presidente bilang magiging presidente. Yan po ang may legal na batayan na sa constitutional framework. Ngayon, ano ang motibo ni Ping Lacson kung bakit niya pinapalutang itong sinasabi niyang inihain sa kanya ang mungkahi na sumama sa power grab para bumuo ng civilian military junta, which is an illegal act.
Does Ping Lacson moving towards, or is he moving towards the laying of the grounds? Inilalatag ang mga batayan sa posibleng paggamit ni Marcos ng mga extraordinary na kapangyarihan na pwede niyang gamitin bilang presidente, the like of a declaration of a state of emergency sa ating bansa to the point of existing declaration of martial law under his term. Ito ba ang direksyon at motibo kung bakit inilahad ito ni Ping Lacson? Kasi kung totoo ito at hindi pang psychological operations, hindi lang pang information operations for public mind conditioning, edi dapat ibinulgar niya sino-sino, anong mga grupo ang nag-offer sa kanya, at dapat kung kinakailangan ito ay mapaimbestigahan at makasuhan ng nararapat dahil ito ay isang hakbang na unconstitutional, bakit hindi niya ginawa? Yan. Pangalawa, ang civilian military junta po ay kagustuhan ito ng CPP, NPA, NDF na palutangin para magkaroon ng confusion na tinatawag nila Transition Council o tinatawag nilang ad hoc leadership coalition body, transisyon sa panibagong pagbubuo ng gobyerno na wala si Marcos at wala si Vice President Sara Duterte. Formula po yan ng CPP, NPA, NDF Urban Operatives. Walang pinagkaiba po yan sa binabanggit ni Senator Ping Lacson na civilian military junta, which ang kapareho nilang parallel, ang epekto niyan, power grab outside of the Constitution. And so therefore, they are going to deny the constitutional line of succession by denying the Vice President to become the next successor president sakaling umalis at bumaba sa kapangyarihan si Ginoong Marcos. So medyo makikita natin ang gimmick, no? Dito sa mga political maneuverings na inilalatag ni Ping Lacson. Tumutugma din po ito sa malabo ngunit delikado na proposal ng CPP, NPA, NDF for a consensus coalition body at hindi susundin ang nakasaad sa saligang batas. One thinks some cows make full cream milk and others make powdered milk. Are you like Juan? Magkapareho po ang epekto niyan. Ibig sabihin po, tatapakan at ibabaliwala ang konstitusyon. Kapag nangyari yan, magkakaroon ng kaguluhan. Magkakaroon po ng possibility of massive and continuing civil unrest. At hindi magiging stable ang ating pangpolitikang kalagayan kung ang mga pagkilos ng iba't ibang grupo ay lumalabag at nakalabas sa framework ng constitutional line of succession to the power of the president. Ayun. So, ang mayroon pong katungkulan at responsibilidad na magpaliwanag nito si Ping Lacson. Antayin po natin kung ito ba ay pang psychological warfare o totoong inoffer sa kanya at ito ngayon ay gagamitin as a motivational basis para gumawa si Marcos ng hakbang na pwedeng maging mapanupil at mapang-abuso sa malayang karapatan ng mamamayang mapayapang magtitipon upang ipetisyon ang kanyang resignation at upang i-address ang malawakang iskandalo at krimen ng korupsyon at pandarambong. Titingnan natin kung mayroong ipapaliwanag dyan si Senator Ping Lacson. At ang pangalawang punto na bibigyan natin ng pagpapaliwanag, tinatanong ninyo, sino po ang poderoso o powerful individual na kayang tumawag at kayang pasunurin ang Executive Secretary ni Marcos nang sinabi niya na, you are out, don't go back to the government anymore. May bago ng Executive Secretary. Sino ito? Mukhang ito din po ang financier o nag-bankroll sa mga kampanya at electoral machinery nila Ping Lacson at nila Tuta Soto.
si super billionaire ER ang tumawag daw allegedly kay Lolo Lucas Bersamin. At lumalabas na itong bureaucrat capitalist and burguesya comprador na personalidad na ito ay kaya niyang paikutin ang gobyerno ni Marcos. Wow! Involved din ba ito sa pagpapadukot kay Pangulong Duterte? Nagtatanong tayo, ano ang power mayroon ito na kaya niyang itulak ang mga desisyon ng gobyerno kahit siya ay wala sa formal na posisyon ng gobyerno? Kaya niya magpatanggal ng mga tao sa gobyerno na may mga matataas na katungkulan at hindi makapalag si Marcos. At isa sa point man niya sa Senado dyan, si Ping Lacson at si Tuta Soto na sila ang nagmaniobra, itong si super billionaire ER. Siya din ang itinuturo na nasa likod ng mga maniobrahan at galawan ni Vince Dizon. Dahil nang mawala si Vince Dizon sa BCDA, ito po ay napunta bilang Basis Conversion Development Authority, napunta bilang consultant ni super billionaire ER. At ngayon, ang nasa likod ni Vince Dizon, si ER din. At mukhang ang nagpapagalaw sa sindikato ni Marcos at ni Romualdez upang kamadahin ang mga diskarte sa panggobyerno niya, ekonomiya at mga negosyo sa buong bansa, itong si super billionaire ER. Very powerful, ha, mga kababayan, na parang maliit na tuta na sumunod lang si Lucas Bersamin nang tawagan siyang, "You're out already." Oh, wow! Mga port terminal services ang hawak nito at mga malalaking casino resorts at pati ang power industry sa negosyo ng mga kuryente. Wow! May ideya na kayo? Sino itong super billionaire that is a super powerful sa likod ng gobyerno ni Marcos at Romualdez? Kayang-kaya, no, na diktahan ang mga desisyon patungkol sa panggobyerno bagamat wala siya sa loob ng gobyerno. Ito po ang isang hitsura o isang mukha ng oligarkiya. Itong ginagawa ni super billionaire ER. At kaya nga itong linya ni Ping Lacson ng mga civilian military junta, ang tanong, saan galing? Proposal ba yan ni super billionaire ER na boss mo? The real boss of Lacson is not just Marcos. Included sa kanyang pagiging boss, itong si super billionaire ER, mga kababayan, according to reports. Ngayon, sa kanila ba galing ang proposal? Kasi ang unang lumabas na pangalan ay involved din daw si RSA, Ramon S. Ang, no? Pero hindi naman nagpaliwanag si Ramon Ang, he just brushed aside itong balitang ito. Medyo interesting ang development, no? Because nakikita naman po ng lahat, even ng simbahan katolika, even ng big business groups, even ng military at ng police, that Marcos now is at the dead end. Nasa dead end na po ang gobyerno ito ni Marcos. Kaya ako, ang posisyon ko, wag nang patagalin ng AFP at PNP. They have to facilitate the peaceful transition of constitutional line of succession within the framework of the Constitution, at pwede naman sila mag-withdraw ng support kay Marcos. They are not violating the law. It has already been done during the time of former President Estrada at hindi po yan idineklara as mutiny or kudeta. Para matapos na po itong pangingialam ng mga oligarko at ng mga makapangyarihang mga burgesya, komprador at burokrata kapitalista kagaya nitong super billionaire ER that he can command the former Executive Secretary of Marcos Jr. to step aside and move out. Wow! At ito rin po ang nagpapagalaw ngayon sa mga diskarte ni Vince Dizon at nila Ping Lacson at Tuta Soto. Ayon, yan. Kaya naunawaan po ninyo kung bakit ayaw nila ng isa pang Duterte na uri ng pamumuno bilang Pangulo ng bansa, kasi sa panahon
ni Pangulong Rodrigo Duterte hindi makaporma, ang mga oligarko, ang mga burokrata kapitalista, at ang mga burgesya komprador, kagaya nitong super billionaire na si ER, upang magdikta at mangialam sa pamamalakad ng gobyerno. Delikado po yan kasi hindi sila bahagi ng gobyerno, but they can dictate on the government dahil mahina, bulok, at parang criminal syndicate ang pagpapatakbo ng gobyerno ni Marcos at Romualdez na kayang impluwensyahan ng mga super bilyonaryo kagaya ni ER at ng mga kabaro niya ng mga super oligarko at mga burokrata kapitalista. Delikado po yon. Pati ang ekonomiya, ang buong resources ng bansa ay kaya nilang diktahan at i-manipulate. Hindi po yun tama. Kaya nga may gobyerno para i-protect ang interes ng taong bayan at i-balanse ang interes ng mamamayan at ng iba pang sektor at pati ang pag-manage ng kayamanan at pati ng patrimonya at ng buong ekonomiya. Kaya may gobyerno tayo. Hindi pwede na dahil sila ay mga oligarko at mga burokrata kapitalista at mga burgesya komprador ay kaya nilang diktahan at paandarin ang gobyerno batay sa kanilang interes pang ekonomiya at namamanipulate nila ang tamang pamamaraan sa pamumuno. Ang tanong kay Ping Lacson at kay Lolo Lucas Bersamin, iisa lang ba ang tao na nagpapaikot sa inyo? Si super billionaire ER ba ito? Lolo Lucas Bersamin, siya bang tumawag sa iyo? At basta ka na lang sinabihan to step aside, move out, at sa kay Ping Lacson, siya ba ang magiging involved, si super billionaire ER, dito sa bubuuin yung civilian military junta? Aba, things are getting interesting right now. Pero ang malinaw po, ang paninindigan ng mamamayan within the constitutional line of succession at susundan natin ang saligang batas para hindi tayo maging banana republic, hindi tayo mahulog sa civil war at mayroon tayong legal framework habang nananawagan ang mga mamamayang Pilipino sa resignation ni Marcos Jr. at sa kanyang subsequent na pagkakaaresto at pagpapakulong sa kanya at kay Martin Romualdez sa mga krimen na kanilang kinasangkutan kagaya ng malawakang pandarambong, malawakang pangkorupsyon at malawakang issue ng pagkakasangkot niya sa illegal na droga as per revelation ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Magbabalik po ang ating Ka-Eric Talakayang Bayan and video analysis in the next na pag-posting ng ating video. Maraming salamat sa inyong panonood at inyong pakikinig. Abangan po itong mga nagsusulputang mga impormasyon na binibigyan natin ng pananaw at ideya ang mamamayan kung bakit tayo dapat maalam at critical at mapanuri sa mga nangyayari sa ating bansa. Lamang ang may kaalaman at ang kaalaman ay paninindigan ng tama para sa pagbubuo ng ating bansa at pagbabago na ating inaasam. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po muli si Ka-Eric. Ayan mga kababayan, grabe matindi itong isiniwalat ni ni Ka-Eric mga kababayan na isang milyonaryo daw. Ang di umano'y nagpapaikot sa gobyerno ni PBBM. Halaka. At balak na magtayo ng isang civilian military junta. Halaka. Grabe, matindi ito mga kababayan. Mukhang very alarming ito. Sino kaya itong binabanggit ni Ka-Eric mga kababayan? Mag-comment pa kayo, mag-like at mag-subscribe, no? Kung alam nyo kung sino ito, itong bilyonaryo ito, mag-comment kayo mga kababayan. At mag-like at mag-subscribe sa ating videos. Sa mga bago dyan,
pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.